sa ating Panginoon sa mga oras nito. Are you happy that you are here this morning? Amen. I would like to greet all of you who are watching our live broadcast this morning. I believe that the blessings that we're about to receive is the same blessing as you are watching and joining us in this live worship to our Father in heaven. So today we have another day, and God gives an opportunity for us to worship Him in spirit and in truth. And today we have a wonderful message that the Lord wants us to share, so that the blessings of the Lord will continue to flow and will continue to overflow in our lives. Now, let us open our Bible in the book of John, chapter 8, verse 32. John chapter 8, verse 32. It is here, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. If we speak about the truth, there is no other truth in this world. The original of truth, or the origin of truth, no other than the Lord Jesus Christ, our Heavenly Father. Wala nang source ng totoong-totoo. Siguro, there's a lot of truth in our life or in around us that we hear. Maraming nagsasabing katotohanan ang ating narinig side by side, but if you speak about the origin of truth and the truth that will set us free is no other than from the Lord Jesus Christ. Now today we will speak about the truth of the law of offerings and givings to the Lord. The truth about the law of offerings and givings to the Lord, or the law of offerings and givings to the Lord. So that is our series topic for this day, because I believe nowadays sa panahon ito, we are in the midst of pandemic. The world is in the midst of crisis. And a lot of people, companies, families, really striving about how to overcome the pandemic that we are facing for. Maraming problema, challenges, obstacle na mayroon ngayon, no? Pero the good news is that God is still good to us. God is still controlling everything, and we believe that still God is performing miracles, answering our prayers, answering our needs, because it is His promise. Pangako ng Panginoon na sinabi niya, I will not leave you nor forsake you. Now, if we speak about the law of offering and giving, some people is asking, because we are in the midst of crisis. Sabi ng iba, magbibigay pa ba tayo? Crisis na na eh. Diba? That is some of the questions of other people. Can we still give our tithes and offering even we are in the midst of crisis? Actually, the answer is very clear. Kailan magtatanim ang magsasaka? If you are a farmer, when will you plant seed? During the time that you are in the midst of abundance, or during the time that you are in the midst of emptiness and nothingness? Normally, ang mga magsasaka, alam nila panahon ng pagtanim, because our supply is getting short and is getting slowed down. So, because the principle, kung ang isipin ng maraming tao, saka na lang tayo magbibigay ng tithes and offering pag medyo maluwag-luwag na. Wala muna ngayon kasi pandemic eh. Pang personal muna.
Parang malaking mali. Kasi ang magsasaka hindi nagtatanim o hindi sila seryosong magtanim kapag puno ang buligan nila. Kasi una-una, saan mo ilagay yung ani nila? Dami pagpagkain, ang daming ani. So they will stop planting. Why? Because there's a lot of harvest in the store. Okay? So, it means to say, during the pandemic, according to the principle of the Bible, sa panahon ng crisis, ito yung talagang tamang panahon na magtanim ng pagtanim. Amen? Amen? Kasi nga, kailangan mo. That's why we plant because we need it. We need it. We are out of supply. That's why we need to plant. Kaya that's why if our concept or if our mindset sa kanila, pag wala ng COVID-19, saka na lang kung lumuwag ang buhay natin, kailanman hindi lumuwag yan. Kasi you break the law. Giving offerings is the law of God. Malinaw yun. The law is not optional. The law it is mandatory. Mandatory ang batas eh. Gusto mo't hindi, basta mag-drive ka, sumunod ka. Kung ayaw mong sumunod, hulihin kita. Sabi ng polis, wala yung signal dito bro, driver ka, you drive. Kung ayaw mong sumunod, huwag ka mag-drive. Kasi hindi pwede mag-drive ka sa kalsada, lalo ka sa katas na yung one way, ginagong two way. Yung right way mo, sinalubong mo yung iba. Makukulong ka dyan. So the law is not an option to obey, but the law is obligated to obey. Now, is there any passage in the Bible that really speak about yung talagang bang sa panahon ng crisis, we really need to plan or to give? Now, let us read the Bible in the 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 8, verse 1 up to 3. Or up to 4. Okay? 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 4. I just want to show you nasa Bible ba talaga na kahit gipit na gipit ka, magtatanim ka pa rin? Kasi nga, ang concept of the human mind, commonly, itong understanding natin, huwag muna. Dapat pang bigas muna. Dapat pang Meralco bill, water bill muna, pang internet bill muna. Saka na lang yung offering. At tinan nyo, pakita ko sa inyo kung anong ginawa nitong Kristiyanong ito sa panahon ng mga Kristiyano sa Macedonia. So, ang sabi nito, moreover, brethren, okay, okay. Moreover, brethren, we make known to you the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Sabi dito, we want you to know that the grace of God in the church of Macedonia. Okay? Verse 2. That in the great trials of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abound in the riches of their liberality. No? Nasa gitna ng affliction, no? Affliction, kahirapan, trahedya, like COVID-19, sila nasa gitna ng trahedya. They are in the midst of trial of affliction, economic crisis. But in the midst of affliction, the abundance of their joy, they are full of abundance about their deep, in the midst of deep poverty. But their joy is abounding in giving. Na sila ay malaya. Can you another translation? Manalin ko eh. NLP or NIV. Okay. Okay, for I testify that they give as much as they were able, and even beyond their ability, entirely on their own. Balik tayo sa verse 2. Out of the most severe trials, tingnan yung sa salitang severe. Pag sinabing severe,
wala na yun. Talagang 50-50 na. 50-50 na. 50-50 na rin to. Ano? Wala power. So, out of their severe. Pag sinabing, ano sakit ko? Ay, nako, severe cancer bro. Severe cancer. Grabe, severe. Serious. May taning na. Yung salitang severe, may taning. Ha? Out of their most trials, out of the most severe trials, their overflowing joy, nasa gitna ng severe trials, 50-50 na, mabuhay. 50-50 nang makariupo-cover sa sakit. But ang sabi dito, alam mo yung sakit nila, hindi yung sakit physically. This is the sick of poverty. Ha? Out of their most severe trials, their overflowing joy, and their extreme poverty. Grabe, no? May severe na, extreme pa. Yung the word extreme means super. Bro, hindi. Kung sa buhay mo, ito, maghanap pa rin. Mababaw yun. Pag sinabing extreme, severe poverty mo, okay, iwan ka lang. Lugalugan na lang kami mo. Isang ligo, tapos bisa na naman yung lugo. Extreme yun. Severe. Pero, in the midst of severe and extreme poverty, yung mga tao yun, ang sabi nito, wealth up in rich generosity. Grabe sila. Naglulugaw na lang sila ng 3 times a week, kumakain ng lugaw na lang, wala nang ulam, sobrang kahirapan. Pero, ang sabi dito ng Bible, grabe sila. Wealth up in rich generosity. Verse 3. Verse 3, okay. Chapter 3. Verse 3. For I testify, sabi ni Paul, for I testify that they give as much as they were able. Wala. Ano kaya yon? They were in severe. They were in extreme poverty. Walang makain, walang masain, lugaw-lugaw na lang sa isang linggo para makasurvive sila dahil wala ng bigas maluto. But, for I testify that they give as much as they were. Lalo silang nag-iigir, nag-iinit na nagbibigay. They were able and even beyond their ability entirely on their own. Humihigit pa. Dito ka makita ang mga tao nasa severe, nasa extreme poverty, na wala na lang ulam para makatipid, pero pagdating sa giving, pagdating ka Lord, abundant sila. Amen po ba? Can you say amen for that? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Now, in verse 4, they urgently, sabi na, they urgently, nakikiusap sila na madalian, mabilisan. Nakikiusap, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the saints. Ibang-iba sila eh. Walang-wala na, hirap na sa buhay, they are in severe poverty, extreme poverty, pero ibang-iba sila, nakikiusap sila, pagbigyan ng tayo na makatulong. Please, allow us to help of having the privilege of sharing in this service to the Lord. Amen? Can you imagine that? Na sila nasa gitna ng poverty, but they are overwhelmed with joy to give the offering to help the ministry that nabuka. Kaya gusto kong malinaw sa atin na yung truth, the truth about the offering and giving ay kabaligtaran sa iniisip ng minority ngayon na pagdating kay Lord, sa kanila lang yan, unahin natin yung mga pang-araw-araw para mabuhay tayo, unahin natin yung pambayad ng kurente, kay Lord, sa kanila. Wala nga sa Bible yun. Wala sa Bible na ang ipapahuli mo yung kay Lord. Diba? Ang nakalagay sa Bible, unahin mo kay Lord. Ibig mo ba? Kahit minsan talaga wala na kayo makain, nangangayat na kami sa sobrang kahirapan eh. Magbibigay pa ba talaga kami? Ay, usulin mo sa kanila. Kasi sinabi na ba yun? Kasi, pag ginawa mo yung salita ng Diyos, doon ka maka-overcome. Ay, huwag kang magbigay. Yung kahirapan mo, na 1 day 1 ka na lang, lugaw-lugaw na lang sa tagli ko. Tuloy-tuloy yan.
walang blessing darating because you break the law of giving. You break the law of giving. So, hindi maalis. Akala natin, pag hindi na tayo nagbibigay, makakaipon tayo ng konti, makakinhawa tayo. Di ba? Normal eh. Kasi, pag di mabawasan yung pera mo dahil sa offering, ka nag-offering, parang naiipon ng konti at konti na bawas. Sa pag-akala natin na nakakatubo ito at nabibrace tayo. But actually, because you break the law, walang nangyari. You remain in extreme and severe poverty. Kaya, nung sila ay kinausap nila, sabi na nila, talagang they are blessed by the Lord. Amen? The truth cannot be broken. What is the truth will remain truth in the Bible. So kung anong truth sinabi ng Panginoon, sabi nga, makakalaya kayo if you know the truth. Makakalaya tayo out of the box. Na our mindset that if we are in the midst of poverty, if we are in the midst of crisis, never mind about the giving. Just forget the giving. Just see to it that you can still eat with your family, your children, you can pay the bills, never mind the offering. That is the whole mindset of people. Pero, sabi ng Panginoon, hindi na pag-uno against the law yun. Again, so ngayon, ang tanong nito, what law that you should obey? Now, ano ang susundin mo? Yung sinasabi ng konsensya mo, yung sinasabi ng mindset mo, yung common understanding ng mga tao, or you will obey the Lord. Now, sinabi sa Matthew 6:33, Matthew 6:33, makikita bro. Ito yung sinasabi ng Panginoon sa Matthew 6:33. Kasi gusto natin, babalik na sa totoo. Hindi lang yun, kasi, Pastor, Bishop, I feel in my heart that I need to do it. You know, whether you feel it or not, that you do not give. Whether you need not to give. Diba? Kasi kailangan talaga hindi na bigay kasi bigay ko na. Ay, hindi na kami magpapatuloy yung aming pero what? I need to do it. Hindi na ako maka-operate. Because your conscience says, your common mind says, and the people around you do not give. Because we are still incompetent in paningin. Pero ano bang sinabi ng Panginoon? Kaya basahin natin. Seek the kingdom of God above all else. Seek the kingdom above all else. Pag sinabi above all else, seek ye first. And live righteously, and He will give you everything you need. Oh, nakalagay pala eh. Diba? Seek the kingdom of God above all else. The word above all else. Ibig sabihin, unahin mo talaga ang kay Lord. Unahin mo talaga. Yung bigas, ulam, hindi yan number one. Kurente, water bill, internet, hindi yan number one. Pamasahe, hindi yan number one. Ano number one? Yung kay Lord. Kayo sa amen, ha? Amen? Sino may sabi yan? Sino? Listening? Sino may sabi? Bakit naman, Lord? Wala lang kami. Ibig sabihin, Lord, magputulan kami ng internet. Kung kami nag-aral ko pa kayo, Lord, nakakabili ng bigas, nahin ko kayo. Inalusot yan eh. Kaya nakalagay, above all else. In other words, nasa seek ye first the kingdom. You know, hindi kasi talaga pwede kontrahin. Sabi ni Lord, but seek first His kingdom. Seek His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. The concept na is we are in the midst of emptiness. We are in the midst of crisis. Pero bakit sabi ni Lord, unahin mo nga ako. Kasi kahit hindi mo unahin ako, pag inuna mo yung gusto mo, unahin mo yung needs mo. Needs naman ko talaga, Lord. Pagpahit kami ng ako, pagpahit kami ng water bill, internet bill, pagkain, ulam. Basic need po yun, Lord. Paano kami magugutom yung mga anak ko? Alam ni Lord, yun na basic need yan talaga. Pero sabi ni Lord, pag hindi ka susunod, sa sinasabi ko, sa instruction ko sa iyo, manatili kang walang asinso. Manatili kang walang darating, walang i-aadit.
walang ibibigay si Lord sa iyo, sa atin. Bakit? Hindi mo naman yung gusto mo. Siyempre, Lord, nasa gitna kami ng Christ, tinitipid namin ang pera. Kasi mahirap kumita ng pera ngayon. Oo nga, anak. Alam ko yun. Pero if you will obey the Word of God, all these blessings, sabi doon, all these things, sabi mo, all these things. Sabi mo, all these things will be given to you. All these things. Ano yung all these things? Karal ko bill, hotel bill, internet bill, bigas, ulam, pamasahe, lahat ng need natin, ipo-provide ni Lord kapag sumunod ka sa kanyang utos na unahin siya. Amin mo ba? Alam mo sa totoo lang kung bakit hindi nagkaroon ng breakthrough ng ating buhay. Kasi hindi po talaga natin. Ang nangyari kasi sa mga tao, ang sinusunod nila yung kanilang normal na thinking. Pagdating sa kay Lord, okay na lang yan. Anong okay na lang yan? Sino ang masunod ngayon? Tanong. Sino ang masunod ngayon? Ikaw o si Lord? What do you think? Sino dapat masunod? Ang tao o si Lord? Ang natin, sino dapat masunod? Si Lord o ikaw? Tayo? Siya ang masunod. Wala kang magawa eh. Kasi siya ang may-ari ng buhay natin eh. Lahat kasi, kontrolado ng Panginoon. Everything is under control by God. Kontrolado niya. Alam niya kailangan mo ng pera. Alam niya na kailangan mo ng pangaraw-araw. Alam niya na kailangan mong may pambayad ka sa mga bills. Kaya nga sinabi niya, susundin mo, unahin mo yung aking. Unahin mo yung aking karyan. Ang aking kalooban. At lahat ng pangailangan. Ano bang pangailangan mo? Magkano bang kailangan? Magkano bang kailangan mo? Lahat ng kailangan mo, kaya mo ibigay. Kahit million pa yan. Kahit hundreds of thousand pa yan, kaya mo ibigay. Kung susunod ka sa akin. Ngayon mo ba? Is that clear? Yan ang katotohanan na hindi mo pwedeng pasugan. That is the truth that you cannot void or you cannot be broken. Because when you, according to John 8:38, and you shall know the truth, and the truth shall set you. The word will set you free. We will be only set free in our severe poverty, in our severe or extreme things, if we will obey the voice of God. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So we will not break the law of God. Now, tinan nyo. Malakay chapter 3, verse 8 to 12. Huwag kayong matakot ha. Alam mo kasi pag natakot ka, meron kasi ibang mga tao lang na pag mga first timer, alam, nakakatakot yung simbahan na yan. Ang pinag-usapan pera. Magbigay kayo ng 10% sa lahat ng kita mo. Hindi na natin pabalik dyan. Nakakatakot sa bahan na yan. Puro may 10% pala dyan. Parang buhis. Yun ang concept ng mga anak ng kadiliman. Ano ko sa'yo? Kasi, pag hindi mo maintindihan yung tithing, hindi siya ng mga kaliwa, hindi mo naman sa'yo, parang gobyerno mo, tax pa. Ang gobyerno na, 13% yung taxes. Kahit kapapayag, pagsawag ng 13% na. Hindi na wala kang bigas na sukat. Lahat ng pinito sa market, sa estate, may tax. Talo ang gobyerno. Ang sawad mo, wala ka magawa. Ano ko sa'yo? Bakit hindi ka matunggulan sa gobyerno? Binagsukan may tax, bigas may tax. Mantika may tax. Ano ko? Gobyerno ba may-ari ng luto? Hello? Gobyerno ba may-ari ng lupa? Ng pera? Kung tutusin yung gobyerno, walang karapatan. Kasi ang gobyerno, walang gobyerno, walang mundo, walang mundo. Bakit pinapisyo ng mga ang binigay yung tithing? Bakit na may tithing? Kung ang gobyerno nga hindi na nakapata
humingi ng tax pero binubulsa ng mga politiko. Di ba? Si Lord nga yung may-ari ng mundo. Siya nagbigay ng lupa. Siya nagbigay ng hangin. Nagbigay ng lakas. Nagbuhay sa iyo. Tuwing gabi natutulog ka. Sa umaga, binubuhay ka ni Lord. Pero ang kini-question mo, bakit may 10% si Lord na hiningi? Ano yun? Kasi, nakikita mo yan. Yung ganong wrong mindset na, kaya nga mga Kristyano, kaya nga ayaw ko ng Kristyano kasi may tithing. Kinakasan na ng pero sa ito, kakasan pa ng simbahan. Ano sa iyo? Kaya kasi nung may kaltas, ang gobyerno ba o si Lord? Wala kang magawa sa gobyerno kasi kaltasin talaga nila. Hindi na nagpapaalam pagsawag ko. Ano, please, ko nakikita. At least si Lord pinapaliwanag. Hello? Sa si Lord pinaliwanag niya kung bakit may tax. Una, bakit may tax? Tax tuloy. Bakit may tithes? Bakit may kasamang bahagi? Kasi, kung tutusin, ang may ni Lord, kasi isipin mo sa lahat ng kita mo, ang hiningi ni Lord 10% na. 90%. Pero ang laki ng bahagi mo, ang liit lang kay Lord. Amen po ba? Bakit yun? Mayroon. Kasi, sabi ng Panginoon, ang pagbibigay mo ng 10%, una, ito ay pagkilala mo sa Panginoon na siya ang Lord at Savior. To give your tithes and offering is to acknowledge that God is the owner of everything and even your own life, God's own gift. Can you say amen? Pag hindi ka nagbigay ng tithes and offering, pag ang tao hindi nagbigay ng tithes and offering kasi nabibigyan siya, parang hindi mo kinikilala na ang Diyos may-ari ng buhay. Hindi mo kinikilala na ang Diyos may-ari ng buhay. Hindi mo kinikilala yung nagbigay ng hangin, hinagay ng tubig, ilaw sa buhay ng buhay. Kasi, hindi, wala speaker pa. Umihigop ito na ngayon araw-araw. Kumukuha ng lakas sa akin, tapos wala siya pakialam sa ibig. Ayaw niya. Ayaw niya bigay, pero tapos gano'n. So giving our tithes and offering is to acknowledge that God is the owner of your life and that God is the sustainer of your life. And that God is the source of everything that we need. Can you say amen? Pangalawa, the reason. Bakit tayo bibigay? Ito. Gusto ko ipakita sa inyo na ang bibigay ko depends. Sabi mo depends. Depends. Pagtagalog, ano yun? Panagat. Anong depends sa Tagalog? Panangga. Yan, panangga. Ang giving is panangga. Anong sasangkain? Anong sasangkain ng giving? Ito, tingnan mo. Should people cheat God? Yet you have cheated me, but you ask, what do you mean? When did we ever cheat you? You have cheated me of the tithes and offering due to me. Sabi ni Lord dinaya mo ako Dinaya mo ako sa pamagitan. Sabi nung paano ka dinaya namin, Lord? Dinaya mo ako sa pamagitan ng tithes and offering. Ang law of tithes and offering, para sa akin yun, sabi ni Lord. Verse 9, you are under curse. Ito na. Kaya dinaya, because the people cheated the Lord, God said, you are under curse. For your whole nation has been cheating me. O, hindi lang pala isang tao, buong bansa. Verse 10. Bring all the tithes into the storehouse. Ito yung law of the command, or law of offering and giving. Sabi ni Lord, bring all the tithes into the storehouse so there will be enough food in my temple.
If you do, says the Lord of heavens, armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it in. Try it. Tingnan mo. Hindi mo mabuti yung pangako ng Panginoon. Ano hong mapapala kapag ikaw sumunod sa batas ng Panginoon? Diba? Sabi niya, dalhin mo sa templo ang ikasampung bahagi ng ito. Huwag mo akong dayain, anak. Alam ko, dinaya mo ako. Mayroon kang isaw, hindi ka natingin. Mayroon kang natangka, hindi ka natingin. Alam ko, kahit natangka ka, hindi ka natingin. Dinaya mo ako. Sabi ni Lord, kung gagawin mo, na dalhin mo ang kasampahan sa templo, kasampahan, kung gagawin mo yan, bubuksan ko ang turungawan ng langit at ibuo sa iyo ang masaganang pagpapala hanggang wala ka ng mapuntahan. Amen. Sabihin mo ba ito? Patas ko. No? Sinabi Depensa, verse 11. Ito Depensa. Your crops will be abundant. Ito, pangako Lord. Panginoon mo, I will bless you that there is no enough room to receive it. Pag ginagawa mo, nagtatayos ka, kahit mahirap ka. Sabi mo, hirap kami, Lord, lugaw-lugaw ng pera. Ito, Lord, magtatayos pa kaya kami. Sabi ni Lord, pag gagawin mo yan, bibigyan kita ng mapapala na wala ka ng mapapalalagyan. Your crops will be abundant. Kaya mo, crops, pag nagtanim ka, makakita ng marami. Pag nagalaga ng mga hayop, mamanak ng marami. For I will guard them from insect and disease. Your grapes will not fall from vine before they are ripe, says the Lord of heavens and armies. Alam mo ako, may paraga kasi ako eh. I know how to plant crops doon sa Batangas. Last 5 years ago. Pero akong kaibigan, attorney, kami sa business, issue kami. Siya ang kapital, ako yung nagpapakako. So, ano ang magdahan? Doon sa Batangas. Kung ako doon madalas, mayroon mo ng mga doon na itikar doon sa bangka. So, nag-i-spray kami. Inis ko namin yung pamuna. What happened? Masalong kalaki ang business sa itikar, sa vitamins, pamuna. Pero, ano nangyari? Pag nagulak-bulak na yung mga talim, kunti natin, nalaglag na yung mga hindi nakalaki. So, i-register? So, lahat ng facilities natin Ano sabi nito? Sabi Lord, kung ikaw magbigay ka ng ako, yung bunga ng program, hindi malaglag, pahinugin ko sila, magpipulan sila para mag-program. Now, saan yung tipisan? I will guard them from insect and disease. Your grapes will not fall from the vine before they arrive, says the Lord of hosts in heaven. You see? So, nakita natin ang giving pride system. Ang giving. So, ano ang giving? Una, yung sumpa. O wala ang sumpa pag nabigay. Sakit. Sa'yo natin. Base sa sumpa. Sino sa inyo dumalang kay sumpa? Amen? Ano sa Biblia? May sumpa. Ano yung sumpa? Ano ka rin ito? Matas. Sumpa. Sumpa. Kung pinagin, sumpa. Alam mo kung bakit may sumpa? Sa Bible, kaya may sumpa kung pinagin sa mundo. So,
ano ang depensa? Ano ang didepensahan natin tayo sa offering? Unang sumpa. So, ang tao na hindi na marunong nagbalik sa Diyos na patas na, nasa under verse, galing sa Diyos. Pangalawa, na depensahan ni Lord yung ating kalusugan. Kalusugan. Pag may sakit tayo, may problema tayo, give ka lang. Ano pa? Kahirap. Ang solusyon ng kahirapan, hindi yung sipagkat. Kahit ito gawin mo sa bulan. Hindi mo sinunod yung batas. Palit sa bibigyan. Kasi natipid sa'yo. Hirap na tayo. Ano pa? Proteksyonan ka sa buhay. Proteksyonan ka na hindi ka madapuan ng COVID-19. Amin mo ba? Sino gusto madapuan ng COVID-19? Kasi, di ba? Takot. Kaya ako, yung mga tao nadapuan ng COVID-19, relasyon, nilabag ito. Kasi nawala yung harap. Dipinse, panangga. Walang panangga, bro. Kaya walang panangga. Kaya malas ang buhay mo. Ang trabaho mo. Ibis maprunong ka na, natimon ka pa. Ibis nakapit ka na, baka tanggap, hindi ka tinangka. Ibis mo, wala. Kasi nga, walang panangga, walang defense. Kaya tama talaga, na kung gusto mong pagpalayan ng Panginoon, gusto mong i-defend sa Lord ang negosyo mo, trabaho mo, galos. Amen? Amen? Sinong gusto ng depensa? Depensa ka ni Lord, proteksyonan ka. Mga tanim, proteksyonan ng Panginoon na hindi nanakaw, hindi kainin ng insekto. Mga alagang hayop, proteksyonan ni Lord na hindi mamatay, hindi mapiste mga hayop. Pag ang ikaw, pamilya mo, proteksyonan ng Panginoon. Babantay ng Panginoon, araw-gabi, babantayan ni Lord ang buhay. You are totally protected by the Lord when you obey the Lord. Grabe yan, no? Kaya walang walang masama mangyari kapag nagbibigay ka. Kasi alam mo, ganito yun pag nagbibigay ka, Lord, I know better. Pero pag alam mo hindi ka nagbibigay, kabado ka. Kaya alam ko, di ako nagbibigay. Hindi ko bibigay. Nag-offering ako, pero hindi tayo. Kabado ka. Pero kung ikaw ay nagtatest ka, alam ko, Lord, kahit yung take ko with, kahit maparang pero maparang mabubuhay ako kasi aking defense. Pag-sure din ko, yung pinag sabi ko ba? Can you say amen? Palagpakan rin si Lord. Hallelujah! That's why it is very important yun. Napakahalaga. Sinong ayaw ng depensa? Kaya yung ating depensa, face mask, face shield, maliit pa. Kahit mag-face mask ka, mag-face shield ka, mag-hand wash ka, taguan ka pa rin. Hindi ko sinasabi huwag na tayo mag-face mask. Sinasabi ko, mag-face pa rin tayo, mag-face shield pa rin tayo, mag-temperature check pa rin tayo, mag-disinfectants pa rin tayo, pero huwag mong kalimutan yung the best defense, the powerful defense in your life, in your family, in your work, in your business, is the defense of giving to the Lord this one. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Huwag tayo matatakot. Kaya tanggapin natin, natutunawain natin na kung ikaw isang Kristyano, kahit sabihin ng Kristyano, tao ka ba? Diba? Hindi ako Kristyano. Sorry, tao lang ako. Kasi kahit ikaw Kristyano, tao ka lang. Ano ko sa iyo? Sarap buwan na natin. Sarap kumirik ng bahay. Lord, may tuloy na rin. Pagkalang po tayo. Pagpinan mo sa kanin ko ba? Sino nag-isip sa'yo araw-araw? Ano kaya kung ka nag-isip? Isipin.
nagisingin. Wala na din nagising. Rest in peace na. Kahit Wala namang sakit yun. wala namang problema yun, bakit hindi nagising? Bakit hindi nagising? Bakit namatay ng bangka? Kasi nga, may consequence. Hindi ka na pinising ni Lord. Kasi ano, pinising ka ba? May pakinabang sa mundo. Hindi ka sumunod sa batas ni Lord. O, di wala. Kaya lahat ng itong mga bagay ito, Kaya hindi tayo dapat matatakot. ibig mo ba? Sabi natin mo, huwag kang matakot sa gilig. Kasi may mga tao na discourage na po. Yung takot pa sa gilig, parang tax yun, 10%. Diba? Atin ko lang, tax na agad ang pinagsakan. Sabi ko kasi, huwag ka na magta-tax. Pero di ka nagising. Ano piliin mo, magta-tax ka, magta-tax ka, o hindi ka nagising? Diba? Kaya nga walang defense. When you give your tithes and offering faithfully, the Lord will bless you. Basta magkaluma ang 10% of the completor. Sabi mo yan 10%? 10% sa isang libo, isang daan, di ba? 10% sa 10 piso. 10% sa 50, 5 piso. 10% sa isang daan, 10 piso. Eh, Pastor, paano kung wala akong kita? Wala akong income, bakit nabuhay ka pa? Hello? Ang logic kasi, wala na akong kita. Siya, di ba bakit konsul ka ba? Kasi ang alam ni Lord, pag wala ka ng makain, nangangayak ka na. Para ka ng kalansay, wala ng laman. Puto na lang. Pero nagtunan. Pero bakit ang taba-taba pa? Wala na agad. Wala talagang dumapo, Lord. Nagsinungaling ka. Noong Lunes, binigyan ka ng 1,000 ng mama mo. Hindi ko sinasabi. Tinalo ko yung 10%. Di ba? Noong isang linggo, binigyan ng tito mo ng 500. Hindi ka pa rin nagtatimes. Sinungaling ka ba? Alam nyo, nagsisinungaling tayo eh. Kasi, si Lord man, 10 na, magwasan pa ng piso. Grabe. Sabi ko, ang tithes ko. Kasi ang tithes ang pagkakas. Kung wala ka ginagkat sa isang buwan, wala ka ginagkat, hindi ka na duman sa mga pagkakas. Kakain ka lang din. Wala, alam ni Lord, wala ka bibig. Pero pag may dumapo sa kamay mo, yun ang goal. Sabi mo ba? Kasi ang tithes, hindi nga palakihan ang palikitan. Patapat. Sino pa? Patapat. Siyempre, ang tinanong ko sa sarili ko, sa piso lang talaga. Piso. Tithes yung piso. Para makita ni Lord, ano po? Gusto mo, lagyan piso. 2 piso. Diba? Kasi ang tithes, ano yun? Yun ang mission at yun ang sharing. Ang ibig, nakalipin nila lang ng TV mo. Pwedeng nailan, pwedeng lakihan. Ano mo ba? So bakit hindi mo magawa ng gano'n? Kasi nga, hindi tayo seryoso, akala natin okay lang. Pero sa ating pag-akala na tama ang ating isipan, pero mali-mali tayo. Kaya hindi tayo natatakot. Kayo, kung may mga first timer dito, I encourage you na do not siya. Bakit kapatid nyo ang turo nito tungkol sa tithing? Kasi nasa Bible yun eh. Nasa salita ng Diyos, hindi ito salita ni pastor. Hindi namimira ang simbahan. Kasi sa totoo lang, kahit hindi kayo magbigay, si Lord ang gumagawa ng paraan. Pero sinong lugi? Sinong kawawa? Sabi natin, magkawawa ng simbahan, ay kawawa ng simbahan, kawawa ka. Kasi kaya ang buhay ng simbahan, kahit ang kawawa ikaw. Bakit walang dala? Ang dala ko. Unless you take. Ibig is your protection sa sakit, protection sa pamilya, protection sa trabaho, protection sa mga tanim, protection sa hayop, protection. Kaya pag inalis mo ang protection ng Panginoon, nadapo na yung mga balas. Kaya sabi ko, protect sa takang, protect sa sakit.
Kasi kung sabihin mo, simba na ako, hindi ka nag-isip. Yung buhay mo pala. Sabi sa iyo, nagbayad na si Lord? Bayad ka na kay Lord. I mean, nabayaran na si Lord sa buhay mo. Nabayad ka. Ha? Nagbayad ka ba talaga sa buhay mo? Wala kang nakabayad. Di ba? Wala kang nakabayad. Hindi mo kaya bayad. Kaya pag pinag-isip mo, sa buhay mo pala, ang kapal talaga ng pangko natin. Kapag sabihin mo ba, promise. Hindi mo inisipin mula pulo ang napakabuhay. Lahat ng ginagawa sa buhay. Ito lang yan. Kaya nga, ang pa kasi, na-discourage agad na gusto nila, wala na lang yun. Well, option mo yun. Kung ayaw, kasi nga, batas to. Pag nilabag mo ang batas, may consequence. O sige, mag-drive ka. Kasi, sabi ng police, no driving under the influence of liquor. Ay, sus, nag-drive na si man. Kaya nag-drive niya. Aliwa, kanan, ka. Bro, kasi patay ka. Kung di ka mamatay, patay ka. You drive under the influence. So, ano yun? Hindi ka na lasing-lasing. Lasing ka pala, huwag ka na mag-drive. Ganyan din yan sa Lord Kung ayaw mong sumunod, sige lang. Pero may consequence. Walang detention, walang protection, nabuhan ka ng kompetente, nabuhan ka ng malas, nabuhan ka ng problema, nabuhan ka ng lahat. Tapos anong sikap mo? Wala. Napagod ka na lang. Hirap talaga yumaman. Hirap talaga masito. Paano ko masinso nga? Ginibreak mo yung law Kung gusto mo lang itong law, na i-bless ka ni Lord, lahat idagdag sa iyo, kapag ka sa Panginoon, tapos lang lahat ng bulo mo. Amen. Tanong ko sa inyo, kung honest kayong magsasabi kay Lord, sino sa inyo talaga ay faithful na nagbigay ng testimony? Puro sa atin dito, bilang lang sa sarili. Kamihan din. So, bakit buhay pa ako? Alisan ka ng division. Alisan ka ng Lord of division. Sabi ng iba, hindi mo simba. Lalayo kay Lord. Pag-ulang ka Lord, saan ka pumunta? Sa demonyo. Kasi dalawa yan Pag wala ka kay Lord, sa demonyo ka. Ayaw ko na Lord sa iyo. Kasi may trade. Sa demonyo lang ako. Backslide lang ako. Di lang ako magsimba. Di lang ako maniwala sa Diyos. Lalong kakatakot yun. Kasi po, kung sasama ka sa demonyo, sa huling araw, ang demonyo susunod. Pag sinunod si Satanas, kasama ka. Amen mo ba? Yung mga taong ayaw kay Lord kasi natakot sa tithing, natakot sa tithing, at natakot sa kadamo-damo, karami-raming patas na yan. Ito wala na lang. Dahil layo sila kay Lord. Ayaw sila kay Lord. Saka, malapit akong babalik, sabi nyo, malapit akong babalik. Ang pusgahan tayo. Anong ginawa ko ng kabuhay mo? Ayaw mo sa akin, di ba? Yung quest ng inferno, time saving. Satanas, nagkaroon ako sa inferno. Saan po kayo ayaw sa inyo? Saan po kayo sa pulo ayaw sa inyo? Dalawa lang kasi po ng tao. Yan, bakit ko mga tao kasi nga, binigyan pa ito ng freedom. Hindi pa kasi ito pa ng panahon ko sa grace. Sabi ko siya, not immediate. You will choose, sabi ka nun, live right or live wrong. Ito pa lang ito, grace freedom. Panahon pa ito ng freedom. Time with freedom. Wala ka na wala na. Dalawa lang ang puntahan mo. Kung wala kay Lord, inferno ka. Pag ikaw na kay Lord, langit ka. Kahit palakadagan ng nagsimba.
biyahe. Hindi sila, mas pa tayo. Nila. Kasi mas marami pupunta sa impyerno. Nasa po eh. Nakasulat. There is a way, malaman ang daan ng punta ng impyerno. Sa Mateo yun eh. Ang daan sa impyerno, sound super highway. Pero ang sa langit, magiging kunting lang ako. Kasi natin na, parang ngayon nasa paligid. Doon nasa paligid natin. Dati tayo magpapasusunod sa paligid. Ito yung sipan. Muna. Sipan kayo muna bago hindi gusto. Ito sila. Kaya atin mga sipan ng konting tao, bakit? Nilabag nilang utos sa Panginoon. Kaya lang, pagdating sa dulo, sa dulo ng panahon. Kasi darating si Lord para hatulan tao ayon sa kanyang ginagawa. Okay. Kaya yung mga mayaman niya, may mayaman. Kasi mayaman. Pero di may bayaman ng mabait, ang poor, mahirap, mayaman, ang poor. Lahat ng wala kay Lord, itatang. Kahit sino ka pa kahit, presidente, hari ka pa ng bansa, itatang mo pa sa dadagatang pulis natin. That is the consequence of the calamity. That is the consequence of the sumunod sa oras. Kaya huwag kang maingit. Bakit sila, magkakatawa sila ngayon? Okay na sila, walang simpa-simpan. Namin, kitaan lang, huwag kang maigit kasi hindi pa itong araw. Ikaw, secure ka. Secure ka. Sabi sa tayo mo, secure ka. Protected ka. Pero sila walang protection. Pagdating ng judgment day, wala silang asahan, pag-asang mapunta sa natin. They will be tormented. Sabi ng Bible, araw at gabi sila ay paparusahan. Kaya nga sabi ng mga Iglesia, ang sabi. Kaya nga, Panginoon. Tatago sila sa mga bato, tukpagan mo na kami. Mga bato, tagalan na kami. Bumuho ng mga punyo. Kaya namin nakita. Hindi namin kaya ang parusa. Hindi sigaw. Hindi mo yung kotse, hindi mo yung bahay. Anso, itiwan. Parusa na. Baligtas ka ba sa kayaman? Baligtas ka ba sa kotse? Baligtas ka ba sa bahay? Baligtas ka ba sa kapangyan mo? Hindi. Mas kita ng Pilipinas. Okay. Ibo. Ay. Ginagalang kita. Ako talaga sa Pilipinas. Ako sa Pilipinas. Si Satanas ka eh. Kaya na ang tinuturi ng Pilipinas. Ako si Satanas. Bago Satanas yan. Bago nag-Satanas yan. Ito si Perlan. Right hand of God yan. Nung sabi nung si Perlan. Papanan ay yan. So, Satan tried to think like that. Satan think like that. Sabi ko. Ginawa lang kita right hand. Akal ko puro. Pinagsak siya. Pinagsak. Doon siya na. Ano yung marami na pero pagdating ng Panginoon, tulad siya. Kasi si Robis hindi kami sa kita. Kaya, sabi ng okay lang sila ng bro. Ngayon, ikaw yung malungkot. Ngayon, tama sila. Kasi, masyado, sabi ako, parang nangigitin. Ikaw naman ang kalakak ng polo. Because you are victorious in the sight of God. Amen ba? Hallelujah! Kaya hindi kayo maingit. Huwag ka maingit sa mga tao sa Diyos na gagaya na. Hindi ka, sabi na isang pilosopo, alam mo, walang simpa-simpa, mataba naman. Hindi kaya mo siya kalabaw. No. Kasi, ang sinang pag-ibig kayo. Alam mo, pag nag-ibig kayo, ang mga taong kinakabahan, ang mga taong kaya nga, kayo sa balita. Alam mo, Korea, Japan, Euro, ang bansa
depression na. Hindi ko maintindihan. Bakit ang Japanese, ang yaman-yaman, pero nag-suicide pa rin? Bakit yung mga Koreano at mga Chinese, ang yaman-yaman, pero nag-suicide? Hindi ko kasi ang pera, ang karakailan, ang pera, priya, sabi ba? No amount can satisfy. Walang makapat. Ulit na. Kaya, artista. Artista. Michael Jackson. Bakit kaya si Fernando? Bakit kaya si Marilyn Monroe? Bakit kaya si Saddam Hussein? Bakit kaya si ganito? They are faithful. They are faithful. They have a lot of money. They have a lot of money. But they didn't have money. Yung mga sikat na mga artists, mga singer, mga rappers, they have all the drugs. They have all the women. They have all the riches, famous, power, authority. Why did you do this? Because no amount of wealth can touch it. Ngayon, sa mga community, kung gusto mong tiyata, makatulkan, hindi ka matatakot. Siguro na takot. Pag nakay ka, Lord ka, kahit ka magpunta, wala kang takot. Ano ito ba? Wala kang takot kahit saan ka magpunta because the Lord is with you. Pero pag wala ka kay Lord, nakakatakot ito. Pag dapuan ka ng community, walang tulong sa iyo. Ubus na lahat ng gamot, hindi pa gumaling. Tanggay ka ng ospital. Pero pag nakikalor ka, relax ka lang na, sagot kita. COVID-19 ba? Ako may control. COVID-19 is under control. But, yung ngayon tayo. The most secure person is the one who knows his God. Is the one who knows his God. Amin na ba? Bali na yan. The most secure. Yan ang mga tao. Kaya kung gusto mong secure ka, protected ka. Huwag kang umasa sa wealth. Hindi masama ang wealth. Umasa ka. Nalangin po tayo. Father God in heaven, I thank you so much, Lord, for your word. You are the most protector of life. You are the most sustainer of life. You are the owner of life. You are the owner of everything that we have done. We are not in this world without you. We can do nothing apart from you, Lord. Lord, we cannot exist in this world without the God of heaven who created us according to your image. Lord, sa totoo lang, wala po kami pwedeng ipagmamalaki sa inyo. Wala po kami pwedeng isisi sa inyo at isumbat sa inyo kung bakit nangyari sa amin. Yun lang, tinisip mo kami araw-araw. Yun lang, kahit nahirapan, pero nakakaraos pa rin kami araw-araw. Nakakain, nakakalakad, nakakatulog ng hindi, ang kabahin pa rin sa mga big, buhay pa rin kami. Is that enough? Na makita namin yung kapangilinan namin. Panginoon, maraming salamat. Ang sarap po kapiling namin. Ang sarap malaman na mayroong Diyos na nagpropika sa amin. Na mayroong Diyos na nagmamahal sa amin. Na hindi kami iiwan. Hindi pabayaan man, Panginoon. Ano man panahon na kahirapan. Nandiyan ka sa aming tabi. Naakala namin wala pa. Pero you are hearing us, Father. Lord, I pray for all the people. Sa lahat na nakinig sa kami ko, Panginoon, maraming salamat, Lord. Kung sila man nasa depression state, nasa oppression, nasa anxiety, nasa fear of COVID-19, nasa fear of shortages, nasa economic crisis, Lord, touch them life. Release the power of hope. Release the power of joy. Lord, kung may sakit sila, Lord, I declare healing over their body right now. In Jesus' mighty name. Lord, salamat, Panginoon, because you are the great healer, you are the great protector, and you are the great defender, Lord. By our giving, Lord, makakalaya kami. By our giving, we are more than victorious, Panginoon. Maraming salamat, Ama, for your word that we heard this morning, Father. Thank you so much. We give you praise, we give you honor and thanksgiving. In Jesus' mighty name, amen and amen.
Giving our tithes, offering, and helping the ministry of God is an act of worship to Him. For it says in 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 7, the point is this: whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. If you have been blessed by the Lord through our ministry, you may give or donate your offering through the following. A blessed day, fellow Miracleians. Let us elevate our faith by attending these great opportunities and experience God's goodness in our life. Sunday worship services that starts at 8 a.m., 10 a.m., and 2 p.m. Our regular Tuesday cutting-edge leadership training and Friday mentoring with Bishop William August at 7 p.m. via Facebook live stream. Special training with Bishop William August every second and fourth Saturday of the month. Come and join us on December 6, 2020 on our MOF 32nd anniversary, and let us together celebrate God's faithfulness.